gitna ng kabundukan ng Tadjan Mountain Province, matatagpuan ang Barangay Tuul, isang tahimik na komunidad na matagal nang tinatawag na tahanan ng maraming pamilya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, may unti-unting pagbabagong hindi agad napapansin. Ang mismong lupang kanilang kinatatayuan ay dahan-dahang lumulubog. Habang patuloy ang paggalaw ng lupa, kasabay nitong nagbabago ang buhay ng mga residenteng araw-araw na humaharap sa panganib at sa mahirap na desisyong lisanin ang kanilang munting tahanan. Pero hanggang ngayon, may mga pamilyang pinipiling manatili habang ang iba naman ay napilitang magsimula muli sa mas ligtas na lugar. Isang oras na kaming nasa biyahe. Sabi nila, dati raw normal lang ang lupang ito tulad ng kahit saang barangay. Ngayon, unti-unti na itong nawawala. Kaya kami papunta roon para malaman kung ano talaga ang nangyayari at kung bakit may mga taong pinipiling manatili sa gitna ng problemang ito. Kung kaya't hindi namin gustong basta tingnan lamang ang lugar mula sa malayo. Gusto naming marinig ang kwento ng mga taong nakatira rito at makita ang mga pagbabagong nararanasan ng kanilang komunidad. Dito nagsimula ang aming paghahanap ng sagot sa Barangay Tuul, kung saan dahil sa patuloy na paglubog ng lupa, may mga pamilyang kinakailangang lumikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ngunit mayroon ding pinipiling manatili. Ano nga ba ang sanhi ng paglubog ng lupa sa Barangay Tuul? Gaano na ito kalala? At bakit may mga residenteng hindi pa rin umaalis? Mamaya, malalaman natin kung ano talaga ang dahilan ng unti-unting paglubog ng lupang ito. Some days the work just keep coming. Deadlines, responsibilities, and everything in between. Sometimes all you need is a little break. Take a moment. Pour in the goodness of Kopiko Blanca, made with creamy, roasted coffee for a smooth and satisfying taste. Just add hot water, stir, and enjoy. One sip and you're ready to go again. Because when the day gets busy, you deserve a delicious moment for yourself. Kopiko Blanca, thick, delicious, creamy. Make every moment a little better. Sa kabila ng panganib, may mga residenteng pinipili pa ring manatili sa kanilang mga tahanan. Para sa ilan, hindi madaling iwan ang tahanang matagal nang naging bahagi ng kanilang buhay at kabuhayan. Para kina Ginoong Romeo Bonoy at Ginoong Primo Palatino, hindi lang bahay ang maiiwan dito, kundi ang buong buhay nila. Taman normal lang tayo na isanay ganun. Kalangay, manipot, pingnik ko ay wada ka ng sinking. May udot sa nagyat mo. Dintakin na, may rongkit na tayo. Makan, wala sa buhay na itib kung dahil kaya rongkitan na.
ang pinakamahirap na desisyon dito? Umalis o manatili? Yung sa ko, manatili ay medyo tumiyak sa ibang pasakay na manyalis kasi tumiyak sa mga sinisipin. Pero din may man tutulog sa mga tao na alis kayo to vacation nila. Kay right now na nasa escape. So, pinandiyan na ito. Kasiyan na, kaya kasiyan na. So nga, di kami mabalin ay kumain na. Nay. Ay adik kayo mga tao magpudyat ay manititiis sino. Adik kayo magpudyat ng manitisisin. Wala na tayo. Wala na tayo. Siyempre, kasi ano, Hindi nang rugi ay nansi ay indautan na first dyan sa ay repeat si kanyang tahuan mo. yung baga na rin. Kasi niya ay nagsimpon din yung lumigay ng mas na diskusyon. May din. Basta lang Di pa in terms of typhoon, yung pandanay ng tubo, sino pa ay ang mamagunita o tama protektaran din ang safety. siya din. Yung matimit, yung kapagsawa, yung panahon dito. Medyo. Yung geta. Kasi ano ito? Mula nung tayo na ang naupo bilang punong barangay kasi halos majority na halos 90 almost 98% sabihin natin na lahat ng mga nandun sa sinking area ay lumipat na sa Purok Labnakan. Inilapit din natin ang sentro ng public service natin kaya doon din natin nilapit or doon din natin pinagawa ang bagong barangay hall ng tour para at least ilalapit natin yung servisyo natin sa kanila. Nandun din ang pasilidad ng barangay health station natin, pasilidad ng isang daycare center natin. Tapos meron tayong ginawa na 5-year CBD Comprehensive Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan na para sa ating mga kabarangay, para sa ating komunidad, lalo-lalo na yung purok. Ginawa din natin yung meron tayo yung purok kalusugan na bawat barangay kagawas ay may mga area sila na dinadirect na ini-inspeksyon, pinupuntahan, ganun din yung mga barangay headquarters natin. Na purok din na parang lahat ng mga barangay headquarters natin at ng mga kagawas natin na-divide sila sa pitong purok areas na parang sila na yung tumututok sa kanilang lahat. Kaya pagdating ng kalamidad, kagaya ng bagyo, meron silang mga sarili-sariling group-chat na ginawarningan lahat ng mga bawat residente, ingat, safety is our number one concern. Tapos, yung IEC natin sa Disaster Risk Reduction Management Council for sa barangay ay unang-una po yung safety bawat isa sa amin. Hindi lang sa safety, yung kalusugan ng ating pinuprograma number 1. May mga oras na ang hirap magpatulog. Pagod, puyat at stress na lang ang nararamdaman mo sa araw-araw. Kaya mahalaga na mayroong tayong kasama sa pagpapatuloy ng ating laban. Kaya ako, ito ang kasama ko.
Pansit Canton, ito ang best buddy ko. Sa kabilang banda, may mga pamilya nang nagsimula ulit. Bagong lupa, bagong buhay, pero hindi ganoon kadali kalimutan ang dati. Wala. Kahit nakuha yung ito yung galing sa old house sa baba, yung mga hero, ito lang ang natira. Ito lang ang unforgettable experience. Dahil sa sinking, inilipat yung bahay. Yan, ganito. So, ano ang masasabi ninyo sa mga kapitbahay ninyo na hindi pa umalis? Ay, yung mga kapitbahay namin doon sa baba, mga ilang household yun, dapat lumipat sila. Meron naman silang binigay na core shelter. Lahat kami doon sa baba sa sinking, meron kaming core shelter. Kaso, ang ginagawa ng mga older, yung mga seniors, yung mga anak nila doon sila pumunta sa relocation. Yung productive family, yung mga young mothers, doon sila lumipat. Yung kaming mga senior, naiwan. Dapat din lumipat sila. Pero kung may warning ng mga officials na lilikas naman sila, obedient naman sila. Upang maunawaan ang dahilan ng paglubog ng lupa, nakausap namin ang isa sa mga engineer ng TADYA. Sir, is ano po ang technical na dahilan ng sinking sa lugar na ito? Okay. Accordingly, kasi ang pinaka-first na may technical people na pumasok sa lugar na yon, evaluating the area is after the typhoon peaking event. So, ako mismo ang company kay Director Akim from the Mines and Geoscience or the Bureau. So the MGB, sinasabi natin MGB. Alam niyo ba yung MGB? Mines and Geoscience Bureau. Ang bureau nito, sila yung nag-assist, nag-evaluate sa mga sinking areas, bombing areas. So according to Director Akil, Engineer Akil, ang dahilan, so technical ang sinasabi natin kasi technical reason ng movement na yun ay may underground river sa loob. Nakita din natin yun, parang umakma sa observation ng mga resident during the height of typhoon peaking, nung nagbitak ang lupa. Kasi ang sabi nila, nung nagbitak ang lupa, may narinig silang parang ugong sa loob. Parang agos ng tubig sa loob. At saka sa bitak may lumalabas na tubig. Yun yung siguro yun ang technical na dahilan. May underground river daw sa loob. Hindi lang siya na-activate matagal. Siguro yung during the time of typhoon peaking, doon siya talaga na-activate. So, may solusyon po ba o permanente na yung pagkasira ng lupa sa barangay niyo? As to yung observation ko, kasi taga-doon ako since the child. Hindi kaya mag-persuasive dito ng intervention. Parang pang engineering intervention ng tinutukoy natin. Parang walang permanent na solution ulit the sinking or creeping stop. Kasi kung titingnan mo ito, nag-move. For example, nag-move dito. And then nag-stop. After that one, after this parang safe na area na ito, may lalabas sa baba. Lalabas sa baba hanggang sa Abit River.
So, pag patungo ka sa Abit River, ito yung community ng pool, and then may bigla na safe area na hindi nag-move or nagsising. After this parang safe area na ito, going through the Abit River, nag-move ulit. So yung sinasabi ng mga elders noon, kung mabibigyan sana ng erosion control sa Abit River, baka masusolusyonan. Pero na-try. Kung engineering intervention, long-term permanent at long-term na intervention parang sa nakikita ko sa movement na yan, parang natural movement yun eh. Sa loob kasi, hindi sa labas. So yung ginagawa namin doon, mga temporary solutions, ano? For example, yung within the moving areas, yung mga building, hindi naman nasisira yung mga building. Nag-build lang, hindi naman sa April. For example, baka maybe 3 years, every 5 years na nag-build yung bahay. Kaya pwedeng pagtirhan on before the building up, but after the building, kita na yung progress. Malakas yung ginawa namin ng barangay code, complete barangay code, 1998. Hindi, walang detak sa flooring ng barangay. Yung ground flooring walang detak ng ground flooring ng barangay code na yun. Nagbitak lang yung after the title keeping. 2009 naman yung title keeping, di ba? So yung bitak ng flooring ng barangay na yun, naging prominent siya 2015, I think eh. So ang mga solusyon na pwedeng gamitin sa mga ito ay nagawa ng mga drainages siguro, pero hindi natin masasabi na permanently na masusolusyonan yung problema. So, yan na. Kahit ako, hindi ko alam kung ang community ba na yan na may risk sa susunod na generasyon. Hindi natin masabi kasi namatay yung mga lolo at lola namin. Nandun pa rin yung community. Pero nagmumove pa rin siya. This is Ashley. Ashley trained for this exam like it was the Olympics. But she forget one thing. Her pen betrayed her in her darkest hour. Hope arrived. The Flex Stick Pen. Smooth, reliable, smudge-free, like a true best friend. Be like Ashley. Grab a Flex Stick Pen. Your story deserves a better pen. Kung titignan ko sa yung mountain, reference mountain, parang hindi siya umalis. Ang umaalis sa loob. Ang nakikita ko dito yung barangay ito, parang nagaganon siya. Pero sa loob, hindi. Kasi kung tingnan mo sa Abit River, may mga slides naman sa Abit River. So yung mga lupa dito, talagang nagta-travel. Pero ito, nagaganon lang siya. Nag-float. So yung may mga movements siya dito, mga sector dito na lang. Kasi hindi lahat eh. Kasi kung titingnan mo ito, parang payok na ito. Ito yung parang nagaganon. Pero dito sa baba, safe area naman. Pero ito parang nagmumove pala gano'n. Nagkaganon siya. Pero sa loob nagmumove. Kaya ang mga solusyon na ginagamit natin doon, alam natin yung surface, pinapalit natin yung mga nakita,
yung mga nagpuslihan na mga soil portions, pinapatag, then okay na siya. After that, uli, may mga ganon, patagin uli. Pero, ang sa nakikita ko kasi hindi umalis yung community na yun. Pero nag-okay siya. Ang paglubog ng lupa ay hindi lamang pagbabago sa anyo ng kalikasan. Isa rin itong hamon sa mga pamilyang kailangang pumili sa pagitan ng pananatili sa lugar na kanilang kinagisnan at paghahanap ng mas ligtas na kinabukasan. Sa bawat hakbang tungo sa kaligtasan, dala nila ang pag-asang balang araw ay magiging mas matatag ang kanilang komunidad. Ang kwento ng Barangay Tuwa ay paalala na ang kalamidad ay hindi lamang nakakaapekto sa lupa, kundi pati sa buhay ng mga taong matagal nang tinatawag itong tahanan.